Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Pansamantalang pagpapalaya kay ex-President Duterte, dedesisyonan ng ICC sa November 28. Yan ang MBC TV Network News, ni Dustin Bayog. Inilatag na ng International Criminal Court o ICC ang petsa kung kailan ilalabas ang desisyon kaugnay sa apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang pansamantalang paglaya. Nakatakda itong labas sa open court sa darating na November 28, 2025, alas 10:30 na umaga oras sa Dahig, ayon na rin sa Article 83 Section 4 na Rome Statute. Batay sa scheduling order na inilabas kahapon, harapin ng Appeals Chamber ang apela ng kampo ni Duterte laban sa naunang pasya ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na tumanggi na sa kahilingan niyang interim release. Ayon sa Pre-Trial Chamber, nananatiling kailangan ng pagkakakulong ng dating Pangulo dahil sa 3 batayan sa ilalim ng Rome Statute. Kabilang dito ang katiyakan sa kanyang pagdalo sa paglilitis, maiwasan ang posibleng paggadlang niya sa investigasyon o proseso at upang mapigilan ang posibleng paggawa niya ng karagdagang krimen. Una nang iginit ng kampo ni Duterte na hindi man fit to stand trial ang dating Pangulo at tiniyak din daw ang kooperasyon nito sa mga pagdinig. Pero dahilan dito ng ICC ay tinuturing pa rin ng pamilya ni Duterte na hindi lehitimo ang isinagawang pag-aresto nito noong Marso, kasunod ang pagtawag dito na kidnapping, gayon din ang sinasabi mo nung itataka siya sa ICC Detention Unit. Mababatid naman noong Setyembre na sinabi ni Vice President Sara Duterte na mayroong bansa ng pumayag na doon dalhin ng kanyang ama kung sakali naprobahan ng ICC ang kanyang interim release. Samantala, kasalukuyan pa rin nakakulong si Duterte sa Scheveningen Prison sa Dahig habang naharap sa kasong crime against humanity na may kinalaman sa madugong gyera kontra droga. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, TNT nakikipag-ugnayan na sa Sandigan Bayan, iba pang ahensya para sa warrant of arrest versus Zoldico at 17 iba pa. Inihayag ni Acting Philippine National Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa Sandigan Bayan at naging sa iba pang ahensya para sa implementasyon ng warrant of arrest laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Zoldico at 17 iba pa. Ani Nartates, titiyakin ng pambansang pulisya na masusunod ang paghahain ng warrant alinsunod sa tamang proseso at due process sa ilalim ng mga umiiral na batas, kung saan titiyakin din na ang mga karapatan ng bawat sangkot na individual ay mananatiling narerespeto. Nanawagan naman ang pambansang pulisya sa publiko na patuloy lamang na magtiwala sa mga aksyon ng pamahalaan at maging ng mismong institusyon na siyang patuloy na ginagampanan ang kanilang mga mandato ng may integridad, pagrespeto sa rule of law at pagkakaroon ng commitment para makamit ang hustisya na inaasam ng taong bayan. Samantala, inihayag naman ni Nartates na ang development na ito ay nagpapakita lamang ng patuloy na mga hakbangin ng pamahalaan para mapanagot at masawota ang mga personalidad na nasa likod ng mga katiwalian hinggil sa mga maanumalyang flood control projects. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.